At magluluto na naman nga tayo ng isang pangmalakasan nga na naman natin magiging hapunan. Sigurading nga din na magugustuhan na ng aming baby shark to dahil gustong-gusto nga to niyang inuulam. Lalagyan nga din natin ng konting sabaw para naman may lasa yung aming mga pinagkakain. Ginisa ko na nga lang ito sa bawang at sibuyas at sinama ko na nga rin igisa itong atay. Igigisa ko nga lang to ng igigisa para naman mawala yung mga lansa. Hindi ko nga siya masyadong mahalo dahil nga ito ay masyadong nadudurog kapag naman nasobrahan ka nga ng paghahalo. Ito ang buhay nga ay hirap nga talagang mag-isip ng ating ulamin nga sa araw-araw kaya ito na nga lang din ang aming ulam at paulit-ulit na nga lang din. Kahit nga hindi tayo masyadong nag-uulam ng ganito ay portogong pa nga rin dahil ito ang gusto ng aming baby shark. Lalagay na nga rin tayo dito ng toyo na naaayon sa gusto na nga nating lasa at gusto nga rin nating alat. At maglalagay nga rin tayo dito ng mapakaraming paminta para naman umanghang dahil nga sobrang mahal nga rin ng sili. Kaya nga hindi na nga tayo maglalagay noon dahil nga hindi na nga rin ito makakain ng aming baby shark. Tamang-tama naman, nalalagyan nga natin to ng isang katerba nga rin na itlog dahil nga marami kami dito at gustong-gusto nga rin namin yung may itlog nga sa adobo. Diyos ko po, Rogone, talagang kalahating tray ang pinaglalagay na itlog. Kung nga ba, naging routine ko na nga sa pagluluto itong paglalagay nga ng itlog dahil nga feeling ko talaga nga naman magugustuhan nga rin ng aming mga baby shark. Hindi ko nga masyadong napakita sa inyo dahil nga nilagyan ko nga rin uli ito ng ketchup para naman may kulay. Para naman sa ganon ay lumapot ng kaunti yung sabaw na ating nilagay. Diyos ko po, Rogo, sana maging creamy nga yan. At pagkatapos nga natin lagyan ng ganon ay naglagay na nga rin tayo ng magic dahil nga sa panahon na ito ay malapit na nga itong maluto. Patutuyuin nga lang natin to ng kaunti para naman maging mas creamy yung magiging sabaw niya para naman mas malinamnam. Diyos ko po, Rogo, talaga nga naman tinitignan mo pa nga lang, talaga nga naman mapapa-only-rice ka. Ang kilong atay nga ang ating niluto at nilagyan nga rin natin ng kalahating tray na iklog para naman hapunan na nga rin natin at magiging baon na nga rin natin sa umaga. Lalagyan nga tayo dito ng isang kutsanitang sugar para naman mag-agaw yung anghang at alat at may tamis. Atin nga lang itong i-go-go-go ng i-go-go mo, i-go-go mo, i-go-go mo hanggang madurog, charis. Pakuluan nga lang natin ang pakuluan hanggang maging creamy nga to at mas lalo nga siyang kukulay dito sa ating mga itlog. Diyos ko po, Rugo, talaga nga naman mukha tayo mapapa-only rice. Finally, pag ganito na talaga ang kanyang texture ay luto na nga siya. Bye-bye! Thank you for watching! Salamat sa panonood!